Magandang hapon po sa inyo lahat at maligayang araw ng Panginoon at maligayang pagdating sa ating lingguang pagsamba dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. At wini-welcome din po natin ang ating mga bisita sa hapon na ito. Nais ko po magpakilala. Ako nga po pala si Brother Jack Neres. Nais ko rin po ipakilala ang aming iglesia, ang GFC. Grace Fellowship Church ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran po ay pinapangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang Statement of Faith sa ating website gfc.com.ph. At kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lamang po na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng entrance pagkatapos po ng ating worship service. Ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon pong ito, tayo ay nagpapatuloy sa ating serye mula sa ikalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 8. At sa buong kabanata nga pong ito ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbibigay. Ngayong hapon ito ay hindi naiiba. Nais ko pong ipakilala ang ating speaker sa hapon ito, ang ating preacher na si Brother Ian Tolentino na magtuturo sa atin mula sa 2 Corinthians chapter 8 verses 16 to 24. At ipapaliwanag pa ang mga biblikal na prinsipyo ng pagbibigay. Ngunit bago ang iyon mga kapatid, habang inihahanda natin ang ating mga puso at isipan upang sumamba at makinig sa pangaral ng salita ng Diyos, alalahanin po natin na ang tunay na kagalakan sa pagsamba ay nagmumula sa pusong nakatalaga sa Diyos at sabik magbigay sa awit man, sa paglilingkod, o sa pagiging mapagbigay. Kaya ngayong hapon, naway maging handog ng kagalakan ng ating pag-awit, umaapaw mula sa mga pusong sumasamba kay Kristo ang pinakadakilang kaloob. Gaya nga po, nang sabi ng mga awit, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Mga awit 16:11. Kaya po inaanyahan ko ang lahat na may kakayahang tumayo. Tayo po ay magsitayo at buong kagalakan nating awitin. Maligayang nagpupuri. Sala, kalungkot at pangamba, kunin mo ng kagalakan, pagsamba ng iyong bayan. Kagalak ay namamalas sa nilikha mong lahat, mga anghel umaawit, papuring walang palit, tuba't bukid, kabundukan, parang at karagatan, ibon ay nananawagan, awit ng kagalakan. Biyaya, pagpapatawad, pagpapalay panlahat, bukal ka ng kasiyahan, tunay na kagalakan, sumasamin ka't si Kristo ang umibigay sa'yo. Turuan mong matutunan namin yung kagalakan. Halina't ating samahan, anghel sa kalangitan, purihin ka
sa ating buhay, Kristo'y ating tagumpay. Mapuspos ng kagalakan ng kanyang kaligtasan. Atin pong alalahanin ang mga salita ni Jesus mula sa Mateo 16 verse 26. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang tunay na kagalakan at kayamanan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Awitin po natin ang I'd Rather Have Jesus bilang ating pagpapahayag na siya lang ay sapat na. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. His favor than lilies from fairest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.
susunod po nating awitin ang All Glory Be to Christ, kung saan inuulit natin ang sinasabi sa awit 115:1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Naway, ang salita ng awit na ito ay magtaas sa pangalan ni Kristo higit sa lahat. All glory be to Christ. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord thus raise the house, in vain its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? That vanishes at dawn, all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign we'll ever sing. All glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above, who is Himself our daily bread. Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness, yet all glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign we'll ever sing. All glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall hear His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign we'll ever sing. All glory be to Christ. All glory be to Christ, our King. All glory be to Christ. His rule and reign we'll ever sing. All glory be to Christ. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, Kabanata 24, talata 1 hanggang 6. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog.
Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo, at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan, sa pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Gayon ang sanilahi ng mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng mukha ng Diyos ni Jacob. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po na lahat ng kaluwalhatian, papuri, karangalan, pasasalamat ay karapat-dapat po sa iyo, aming Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Tunay nga pong ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Kaya naman sa patuloy nga po naming pagkakakilala po sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay patuloy po kaming namamangha. Gayon din naman, patuloy din naman namin po nakikita yung aming pong mga kakulangan, maging ang aming pong mga pagsalansang o pagkakasala po sa iyo. Kaya sa hapon pong ito ay lumalapit din naman po kami nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Wala po sa amin na makapagsasabi na sa nagdaang isang linggo ay naging perpekto po ang aming pong pamumuhay. Kami po ay nadapa, natisod sa pagkakasala, na minit ang ulo, nakapagsalita ng masakit sa kapwa, hindi nagpahalaga o nag-aral sa iyong salita. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon. At maging sa paglapit namin ay biyaya niyo pa rin po ang aming pong patuloy na nararanasan at patuloy na inaasam-asam, Panginoon. Maging para po sa mga kaganapan sa kapaligiran po namin. Tinataas nga po namin ang aming bansa na kayo po ang patuloy na kumilos sa lahat ng mga kaganapan, Panginoon. Nawa, Lord God, pahintulutan niyo po na ang mabuting balita ay makapasok o makapag-penetrate, Panginoon, sa government agencies, Panginoon, mga tao po doon, Panginoon, upang sila'y makakilala sa iyo at pahintulutan niyo rin pong makapamuno po sila ng may katuwiran, righteous, na governance, Panginoon, and of course, may katapatan, Panginoon, at integridad. Ayan po ang aming dinadalangin. Maging para po sa iyo pong iglesia, sa lokal na iglesia po ng Grace Fellowship Church, tinataas din naman po namin na kayo po ang patuloy na gumabay sa pamumuno po ng aming pong mga pastors, Lord God, elders. Pagpalain niyo po sila at patuloy na bigyan ng karunungan sa pamumuno po sa amin. Panginoon, tinataas namin ang lahat ng ministeryo sa iglesia po na ito na kayo po ang patuloy na manguna din naman na ang katotohanan ng iyo pong salita ang patuloy na maghari at masunod, Panginoon, sa mga ministeryo pong ito. Dinadalangin din po namin at tinataas po sa inyo ang karamihan po sa amin na mga dumadaan sa pagsubok, kagaya sa kalusugan, mga may nagkakasakit, Panginoon, partikular si Nanay Zenny, Panginoon, na salamat at nakalabas po siya sa ospital, ngunit dalangin pa rin po namin ang patuloy na kagalingan at mabilis na pag-recover, Panginoon, ng kanyang katawan mula sa pagkakasakit. At gayon din naman sa marami pa din po sa amin, iba hindi nga po namin alam, nagtitiis sa mga karamdaman. Ang biyaya ng iyo pong pagpapagaling ng aming dalangin para po sa lahat po na nagkakasakit. Gayon din sa mga nakakaranas ng financial na challenges, Lord God, sa mga panahon pong ito. Nawa po, Lord God, ay pahintulutan niyo rin po, Panginoon, na makaalwan o makahanap ng hanap buhay, Panginoon, ng bawat isa, able, Lord God, to provide for their families, Panginoon. At maging, Panginoon,
itong aming pagtitipon sa hapon pong ito ay tinataas din po namin. Naway buksan niyo nga po ang aming kamalayan, ang aming pong kaisipan at pagkaunawa sa iyong salita. Liwanagan mo, banal na Espiritu na siyang nagtunay na may akda ng mga kasulatang ito. 2,000 mahigit na nakalipas. Gayon din po ang hinihingi namin na pagliliwanag sa aming kaisipan ngayon. Na patuloy nga po na that you will stir up our hearts. Pag-alabin nyo ang aming po mga puso, maging sa pag-ibig po sa iyo, paglilingkod po sa iyo at pag-iibigan sa isa't isa. Nawa ay patuloy nga po namin itong maunawaan at yakapin ang mga prinsipyo pong ito, Panginoon. At nawa ay wala pong iba na maitaas sa hapon pong ito, kundi tanging ikaw lamang ang aming Panginoong Yesus, kung saan ay aming dinadalangin at tinataas ang lahat ng ito. Amen. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon naman. Hopefully, hindi pa po inaantok ang karamihan. Dahil sa, 1:57. Nag-check na po ako ha. Mag-overtime na. Okay, so, welcome po, especially po sa ating mga visitors, mga first time po na ngayon pa lamang nakapag-join or nakadalo po sa Grace Fellowship Church. Kami po ay nagagalak na makasama po kayong lahat. Okay. So, public fund malversation. Tagalogin ko po. Maling paggamit ng pondo. Medyo familiar po sa mga panahon ngayon, di ba? Ito po ay tumutukoy sa mali na paggamit ng pondo ng gobyerno for personal gain, pang sariling kapakanan, no, or dahil sa negligence or kapabayaan ay nawawala po yung mga pondo sa gobyerno po. Nakakalungkot po pagka nakakarinig tayo ng ganoon, lalo nga po sa panahon ngayon. Pero nakakalungkot din naman, equally saddening, na hindi lamang po yan sa pondo ng gobyerno or pondo ng anumang pribadong mga organisasyon nangyayari, subalit maging sa loob po ng iglesia, nakakalungkot po ay nangyayari din po ito. Actually, sunod lamang sa immorality, no, ang kasalanan ng immoralidad, ay yung financial scandals or skandalo sa maling paggamit ng kaperahan or pondo ng iglesia na nagiging rason kung bakit po ang mga ministro or ang mga tagapaglingkod, even pastors, ay nadidisqualify sa paglilingkod sa Panginoon. Talaga pong nakakadurog ng puso pagka nakakarinig po tayo ng mga ganitong mga pangyayari, no? Lalo na po sa konteksto din natin dito sa Pilipinas. And ito po ay nakakalungkot at nakakabahala. Pero yun nga po nagpapakita sa atin sa hapon po ding ito na mayroon pong dakilang o matinding pangangailangan para po sa mga ministers or tagapaglingkod na credible and trustworthy, mga maaasahan po, no? At maaasahan, mapagkakatiwalaan sa larangan ng pangangasiwa ng mga koleksyon or even finances ng iglesia. Napakalaki po ang pangangailangan para po sa mga mapagkakatiwalaan na tao dyan. Sa ating pong mga talata ngayon, sa hapon pong ito, ang Diyos po sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay ipapakita sa mga taga-Korinto na kung sino yung mga mapagkakatiwalaan na nangangasiwa nga po sa mga koleksyon na kanilang ginawa. Ito ay upang maiwasan ang anuman pong mga suspicions or masamang kaisipan, maging akusasyon laban sa kanila kila Apostol Pablo, kung paano po nilang hinandle or pinangangasiwaan yung mga collection po na ito. Kaya nga po, itong mga kalalakihan
na babanggitin po ni Apostol Pablo sa mga talata natin ngayon ay sila po yung mga maaasahan at mapagkakatiwalaan na itinalaga ng iglesia maging ni Apostol Pablo sa gawain pong ito. Yung ating pong pamagat, marangal na mga tagapangasiwa ng kaharian. Maaari niyo po ba akong samahan sa pagbasa ng ating pong mga talata? Ang may kakayahang tumayo ay tumayo po tayo bilang paggalang. Mga talata sa 2 Korinto, Kabanata 8, talata 16 hanggang 24. Ito po ang sinasabi. Subalit salamat sa Diyos na naglagay ng gayunding pagsisikap para sa inyo sa puso ni Tito. Sapagkat tinanggap niya hindi lamang ang aming pakiusap at palibhasa siya'y lalong sumigasig, siya ay patungo sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Isinusugo namin kasama niya ang kapatid na tanyag sa mga iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. At hindi lamang iyon, kundi siya ay hinirang ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin ukol sa biyayang ito na aming pinangangasiwaan sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang ipakita ang aming pagnanais. Niwasan namin ito upang huwag kaming sisihin tungkol sa kasaganaang ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat isinaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng mga tao. At kasama nila ay isinusugo namin ang aming kapatid na maraming ulit naming napatunayang masikap sa maraming bagay. Subalit ngayon ay higit pang masikap dahil sa kanyang malaking pagtitiwala sa inyo. Tungkol kay Tito, siya'y aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo. At para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya't ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y makaupo na. Mayroon po tayong dalawang bahagi sa pag-aaral po na ito tungkol sa mga marangal na mga tagapangasiwa sa kaharian. Una, katangian ng marangal na tagapangasiwa, verses 16 hanggang 23. And yung last verse natin sa hapon pong ito, karapat-dapat na tugon dahil sa mga marangal na tagapangasiwa. Unang bahagi, katangian ng marangal na tagapangasiwa. So, meron po tayong observations, meron po akong mga observations po dito sa mga talata po na ito, kung saan ay maaari nating hugutin o makuha po ang katotohanan mula sa halimbawa ng mga marangal na mga kalalakihan na ito at mapagkakatiwalaan, lalong-lalo na nga po sa koleksyon ng iglesia noon. Una, ito po ay subpoints by the way, no? May pagsusumikap. Ang mga marangal na tagapangasiwa ay may pagsusumikap na mula sa Diyos. Sabi po muli sa verse 16, subalit salamat sa Diyos na naglagay ng gayunding pagsisikap para sa inyo sa puso ni Tito. Ang mga marangal at mapagkakatiwalaang kalalakihan, binanggit po niya si Tito, ay mayroon pong pagsisikap na mula sa Diyos. Kinilala po ni Apostol Pablo ang katotohanan na ang bawat malinis o dalisay na pagnanais na maglingkod po sa Diyos ay mula rin po sa Kanya. Kung saan ang mga kasama sa iglesia, miyembro ng iglesia, ay magbe-benefit po sa paglilingkod na ito. Especially sa iglesia ng Diyos. Ito po ay kaloob mismo ng Diyos. Ang pagsisikap po na ito, mula po ito sa Kanya. Therefore, nagpasalamat si Apostol Pablo dahil sa ibinigay nga po ng Diyos kay Tito na magpagsisikap para sa mga taga-Korinto. Kung paano pong binigyan din naman ng Diyos nakatanggap ang mga taga-Macedonia ng biyaya mula sa Diyos upang suportahan financially
ang mga nangangailangan. Gayon din po si Tito. Sabi nga dun sa unang talata ng chapter 8 ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Parehong pagsisikap ni Tito at biyaya na ibinigay sa mga taga-Macedonia ay mula sa Diyos. Ngayon, ito pong pagsisikap na ito na ibinigay ng Diyos kay Tito, ang tinutukoy po nito ay ang kanya pong pagsusumikap na ang kanila pong damdamin to stir them up para sa pagbibigay o pagkakaloob. Pag-igtingin po ang kanilang damdamin. Yan po ay naganap, na kanilang pinangako yung kaloob na yan, more or less a year ago pa, nung dinala ni Tito, yung, kung naaalala po ninyo, yung severe letter or yung malubhang liham sa kanila. Sabi sa verse 6, chapter 8, ano pat kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya ay nagpasimula, ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Yun po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na pagsisikap ni Tito po dito. Pinasimulan niya at tatapusin din naman niya sa pagkukolekta nga po ng mga kaloob na ito. At ito po actually ay para po sa benepisyo ng mga taga-Korinto. Mas higit pang magbe-benefit yung mga taga-Korinto kaysa po dun sa kanilang mga tutulungan. At bakit ganoon? Bakit sila pang magbe-benefit? Kung atin pong titignan yung susunod na kabanata, chapter 9, verse 6, sabi po ni Apostol Pablo, at itong ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Sila na mga binigyan ng Diyos ng pagnanais at pagsisikap sa ministeryo para po sa ibang mga tao ay lalo pang makakaranas ng higit pang biyaya mula sa Diyos. Kaya naman po, kapag ang mga pinuno ay nagpapaalala po o mga namumuno po sa iglesia, elders, pastors, kapag nagpapaalala po patungkol sa pagkakaloob. Medyo, aminin po natin, medyo allergic po tayo pagkakarinig tayo nung challenge or anything na about giving. No? Kasi dahil nga po sa maraming bad experiences na natin sa nakalipas sa mga iba't ibang mga grupo ng quote-unquote mga evangelicals or even Kristiyano, mga churches. Pero kapag ang mga pinuno po ay nagpapaalala patungkol sa pagkakaloob, ay hindi lang naman po ito patungkol lang talaga sa pera. Hindi lang po ito patungkol sa pera. Kung ang salita po ng Diyos ay matapat na ipapahayag, na ipapangaral, at wala naman pong senyales o ebidensya na mali ang paggamit ng pondo, then maaari po nating pagkatiwalaan ang ating pong pagbibigay sa iglesia. At ito nga po, gaya sa Korinto, ay magbe-benefit din po tayo sa pagbibigay. Ganun po ang prinsipyong ating nakikita dito. So, kung ito man ay ating pong nararanasan at napapakinggan, tayo po ay dapat na maging mapagpasalamat. Anyway, ito po ay bahagi ng 2 Corinthians na hindi natin dapat talunan, kaya talaga pong inaaral natin ang patungkol sa pagbibigay. Maalarma po tayo pagka tuwing linggo may tumatayo na at nanghihingi na ng pera po sa atin. Pero this is part of the scriptures na dahil po ating matapat na tinuturo ay ating pong dinadaanan. Kaya naman ang mga marangal na mga tagapangasiwa, mga ministeryo ng Diyos ay meron po silang binigay sa kanila ang Diyos na pagsisikap. Ito po ay galing sa Diyos. Ikalawang obserbasyon, kusang loob na paglilingkod. Sa verse 17, sapagkat tinanggap niya hindi lamang ang aming pakiusap, at palibhasa siya'y lalong sumigasig
siya ay patungo sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Makikita po natin dito ang promptness o yung pagiging maagap ni Tito sa pagtugon sa pakiusap ni Apostol Pablo na binasa natin kanina sa talatang 6. Pinapakita po nito na lagi po siyang handa sa ministeryo o paglilingkod. Itong kahandaan po na ito ni Tito sa paglilingkod, sa pagbibigay ng kalakasan ng loob sa mga taga-Korinto, ipaalala sa kanila ang kanila pong pinangako na tulong sa mga nangangailangan. Ito pong ginagawa na ito ni Tito ay maaari lang po nating ibigay ang kapurihan sa Diyos din naman na siya pong nagbigay sa kanya ng maigting na pagnanasa po na ito sa kanyang puso. At dahil po riyan, hindi na kinailangan na si Tito ay pwersahin ni Apostol Pablo. Kusang loob ang kanyang paglilingkod. Hindi na po siya kailangang itulak pa. Hindi na siya kailangang sipain pa ng kanyang pastor sa paglilingkod na ito. Kusang loob po siyang kumilos. Yan po ang ating nakikita na halimbawa na pinapakita dito ni Tito. Kaya, pinuntahan nga po niya, yung mga pupunta siya doon sa mga taga-Korinto. Yan po ang nasa puso ni Tito. Walang nagpuwersa na gawin niya ito. At yan po ay napakagandang halimbawa din na pinapakita sa atin sa mga talata pong ito. Ukol din naman sa ating pong mga paglilingkod. Kung saan man po tayo naroon ngayon sa ating buhay Kristiyano o saan man tayo ministeryo inilagay ng Panginoon, ay napakaganda pong halimbawa na pinapakita po sa atin sa talatang ito. Tayo po ay pinagpala, by the way, dito po sa atin sa Grace Fellowship Church. Marami po tayong, of course, mga willing servants, mga kusang loob na mga naglilingkod. Even, hindi lang po sa nakikita natin na madalas na mga ministeryo, maging doon sa mga kumikilos po at the back. No, even yung sa ating mga namamahala sa pinansyal ng iglesia, mga nangangasiwa po dito, mga tao na pinangangasiwaan po yung pondo ng iglesia. At yan po ay dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon. Ang ating pong mga namumuno, yung pastors po natin with their collective wisdom mula po sa Diyos, sila ay nangangasiwa at sila din naman po ay binabantayan yung ating pong mga financial po dito sa Grace Fellowship Church. Making sure na lahat po ng mga pondo ay magagamit para po sa mga ministeryo na kung saan ay maia-advance o patuloy na maisusulong ang magandang balita at lalago ang mga mananampalataya. Sa pagtingin po natin dito, sa talata po nito, tayo po ba sa ating bahagi? Paano po ba tayo nakikilahok, nakikipag-cooperate sa Diyos at sa binigay niya po sa atin na pagnanasa na maglingkod po sa Kanya? Gaya po ba ni Tito, tayo ay may kasigasigan or zealousness, maagap, may kusang loob na maglingkod para po sa pagsusulong ng magandang balita? Or muli, baka kulang po tayo sa sipa. Merong mga kailangan pong i-push sa paglilingkod. Yan po ay sa lahat po ng larangan ng ministeryo, maging sa ito man ay pagbibigay o sa anumang ministeryo po na tayo ay tinatawag ng Diyos. Ikatlong obserbasyon, kilala sa pangangaral ng Ebanghelyo, mapagkakatiwala ang tagapangasiwa sa mga talatang 18 at 19. Upang maiwasan ni Apostol Pablo
ang mga malisyosong akusasyon laban po sa kanya. Sa pagpangangasiwa ng koleksyon po na ito, this collection enterprise, alam naman po natin yung mga pinagdaanan nating aralin sa una at ikalawang Korinto na talagang napakarami pong kumakalaban sa pagka-apostol ni Apostol Pablo at napakaraming malisyoso at maling akusasyon laban sa kanya. Lang mga kalaban at syempre ito ay sa pamumuno ni Satanas. Ngayon para po ito ay maiwasan, ay nagpadala po siya at maging ang iglesia sa Macedonia ng mga sasama dito kay Tito. So they've sent people who will accompany Titus. Imagine, kung si Tito lamang po, solo ang maghahawak, mangangasiwa sa pondo po na ito o sa collection po na ito. Kahit po siya ay trustworthy or katiwa-tiwala, mapagkakatiwalaan, subalit sa mata po ng mga tao, especially yung mga kumakalaban kay Apostol Pablo, madali po nilang hahanapan ito ng butas. At gagawa sila ng mga maling akusasyon laban kay Apostol Pablo sa maling pag-handle or paghawak po ng collection po na ito. At kung solo lang po si Tito, wala pong testigo, mahihirapan po sila na i-counter po ang mga akusasyon na ito. Kaya naman, si Apostol Pablo, sa karunungan ng Diyos, ay nagpadala ng makakasama nitong si Tito as accountability. Accountability po sa kanya. At gayon din po nakikita natin na ito ay napakahalaga po sa pagmiministeryo, accountability. May katuwang po sa iglesia sa pagmiministeryo. Una, na binanggit po ni Apostol Pablo ay ito pong hindi niya na pinangalanan na kapatid or a brother na maraming espekulasyon, marami po ang nagsasabi ito ay maaaring si Lucas, si Apollos, o si Barnabas. Subalit wala pong pangalan na binanggit, kaya we'll stick to that. Yan po ay isang mahalagang rule ng interpretation na kapag ang Biblia po ay walang sinabi or silent, dapat tayo din po ay wag nang magdagdag. No? So, hayaan na lang po natin yung kanyang identity na nakatago gaya ng pagkakabanggit sa kanya ni Apostol Pablo. Pero sa mga taga-Korinto, ito pong kapatid na ito, this brother, ay kilala. Kilala po siya. He is well known. At talaga namang nakakamangha din po na makilala po siya dahil sa kanyang, para saan po siya nakilala? Sabi po sa talata, dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo sa iglesia. Pinapakita lamang po nito sa atin at maging sa mga taga-Korinto noon na ito pong mga tinalaga ni Apostol Pablo at ng mga iglesia sa Macedonia na magiging kasama ni Tito sa pangangasiwa ay hindi lamang po sila basta-basta. Dito po sa collection committee po na ito, hindi po sila basta-basta. Mga kapatid, ang pangangasiwa po nung pondo ng iglesia ay ito rin po naman ay spiritual matter. Ito rin po ay bagay ng spiritual. Kaya nga, ang itinalaga nila ay spiritually matured or mayroon na rin pong maturity sa kanyang spiritual o pananampalataya. Yan po ang tinalaga nila Apostol Pablo. At ito po ay pattern sa New Testament na dapat po nating gayahin din naman. Letting the spiritually matured o yung mga matatag na po sa pananampalataya na mga kapatiran na sila po ang mamuno sa mga ministeryo. Gaya na lang po sa mga Gawa 4:37,
ay nagbili ng isang bukid ng kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Sa paanan ng mga apostol. Ito po yung first century church na sila po ay nangangasiwa sa mga salapi ng iglesia. Imagine, kung ang itinalaga po nila Apostol Pablo ay bago lamang na mananampalataya para po sa gawain po na ito. Napakahalagang gawain. Saan nila inilalagay ang tao pong ito? Maaari po nilang inilalagay sa matinding panganib at tukso. Kaya nga po, parehong mga elders, deacons, sa mga kwalifikasyon ay ito po ang sinasabi. Sa unang Timoteo 3 verse 3, sabi po doon, hindi maiibigin sa salapi. Para sa elder po yun. Dito naman para sa deacons, verse 8, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. Meron pong napakahalagang pangangailangan po na ang mga nag-handle po nito ng ganito pong uri ng ministeryo ay mayroon pong matatag na pananampalataya sa Panginoon. At praise God po, pinupuri po natin ang Panginoon dahil po sa ating pong mga pastors naman, wala naman pong nagdi-display ng Rolls Royce. Tama ba to? Lamborghini or Jaguar. Any luxury cars. What would happen? Anong mangyayari kung nakita po natin? Of course, meron pong mga kakayahan. Pero kung ganito po yung uri ng pamumuhay, ay nakakalungkot po. Unlike kung makikita at obserban po natin yung mga prominenteng mga tagapagturo sa telebisyon na nagpapakita ng magara at marangyang pamumuhay. May sariling helicopter, may mga magagarang mga sasakyan. Kaya napakahalaga po ng itinalaga po nila ay matatag na sa pananampalataya. At paano natin nakita yun? Kilala po siya sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa mga iglesia. Verse 19, sabi po ni Apostol Pablo, at hindi lamang iyon, kundi siya ay hinirang ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin ukol sa biyayang ito na aming pinangasiwaan sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang ipakita ang aming pagnanais. Siya po ay hinirang ng iglesia, ng mga iglesia. Hindi lamang po isang iglesia, not just a single church, pero marami po sila. Ibig sabihin, kinikilala po siya at pinagkakatiwalaan. Ito pong hindi pinangalan ng kapatid na ito. Siya po ay itinalaga ng mga siwa dito po sa biyaya na ito. Na sa susunod na talata ay sasabihin ay masaganang biyaya. Malaki po yung biyaya po nito na kanilang pangangasiwaan. Kaya naman napakahalaga na mapagkakatiwalaan at marangal po ang mga mangangasiwa. Or else, marami po ang mga maling mga akusasyon ang maibabato po sa kanila. Ito po ay importanteng detalye na ang kapatid po na ito ay kinilala amongst the churches. Hindi lamang po ni Apostol Pablo. Nagdaragdag po ito sa kredibilidad at pagiging katiwa-tiwala ng gawain na ito ng pangangasiwa ng koleksyon. At napapababa po ang pagkakataon na umatake nga po ang mga kalaban sa kanila. At idinagdag po ni Apostol Pablo sa dulo ng talata na ito po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang makikita po natin dito na kahit po sa ganitong usaping pinansyal, usaping pondo ng iglesia,
ang pakahahangarin po dapat ng mga mananampalataya ay ang luwalhatiin ang Diyos. At yan ay sa pagiging accountable sa isa't isa. Pinapakita po lamang nito kung gaano kaseryoso ang pagtulong sa mga nangangailangang mananampalataya. Ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kapakanan ng mga mananampalataya ng kapatiran ang unang-una po sa lahat na nasa konsiderasyon nila Apostol Pablo kung bakit po nila ito ganito ginawa ang grupo na ito ng mga taga-pangasiwa. Muli, papuri po sa Panginoon dahil po nakikita po natin ang sa gawain po natin sa Grace Fellowship Church ay napapangasiwaan po, of course, accountable ang mga pastor sa isa't isa. At para po sa mga mapagkakatiwalaan din naman ng mga lingkod na talagang diligently pinagsisikapan na matapat na maging maayos po ang ating pong mga koleksyon dito po sa Grace Fellowship Church. At gaya ng sinabi po natin kanina, ito po mga prinsipyo pong ito ay hindi lamang po natin makikita at dapat ilapat, gawin o i-apply sa larangan po ng pangangasiwa ng pondo ng iglesia, kundi sa bawat ministeryo na meron po sa ating iglesia. Dapat ito po yung hinahangad ng bawat isa po sa atin na lumago spiritually at maging katiwa-tiwala, maaasahan ng mga lingkod kung saan man po tayo tinawag ng Diyos. Kung saan man tayo tinawag ng Diyos. Sunod na obserbasyon, walang mapipintas, marangal sa harap ng Diyos. 20 and 21. So binanggit ni Apostol Pablo po dito sa mga talatang ito yung dalawang bahagi or twofold na layunin nila kung bakit ganito po nila ginagawa ang pangangasiwa na ito. Ito po yung dahilan. At maaari din po, o dapat nga rin po natin itong makita at gawin din naman sa ating pong mga paglilingkod. Verse 20, sabi niya, iniiwasan namin ito upang huwag kaming sisihin tungkol sa kasaganaang ito na aming pinangangasiwaan. Sa NAS po sa English, taking precaution so that no one will discredit us in our administration of this generous gift. Yung pangangasiwa. Ayaw po nila na mayroon pong makakapagpintas sa gagawin po nilang pagkokolekta ng mga biyaya na ito na masagana. Especially, masaganang biyaya. Able, maaaring gamitin po para suportahan ang mga nangangailangan sa iglesia sa Jerusalem. Muli, dahil po sa napakaraming mga kalaban ni Apostol Pablo, maraming mga gusto pong magpakita na siya ay hindi tunay na apostol at sinisira na rin ang kanyang mensahe, kinailangan po na ganito gawin ni Apostol Pablo ang mga tagapangasiwa. Hindi po malayo na ang mga kalaban na ito ay humanap talaga ng puwang para po sila ay i-discredit sa kanilang ministeryo. At ano naman ang mangyayari? Ano naman ang magiging epekto kung sila po ay mag-aakusahan na naman patungkol po dito sa pangangasiwa ng biyaya na ito na ginagawa po nila? Ito po ay malaki ang dagok na gagawin sa pagsusulong ng magandang balita o ng ebanghelyo. Meron pong dahilan kung bakit may mga panahon ay hinuhusgahan ng mga tao ang quote-unquote mga Christian ministries na imbis na Christian ministries ay Christian ministry. May mga dahilan po. Bakit? Meron po talagang nagaganap na pag-abuso sa mga posisyon upang magkaroon ng mag-acquire
ng kayamanan gamit po ang mga ministeryo. Karamihan po dyan, naroon sa prosperity gospel. Sabi nga ng ating mahal na pastor dati, praise the Lord ang isa sa pinakamabilis na paraan para yumaman. Hindi ko nababanggitin yung dalawang sinabi. Praise the Lord. Ginagamit po ang ministeryo para sa pagyaman. Ngayon, nung curious lang po, nag-search po ako online. Isa po sa common na paraan ng pandaraya sa loob ng iglesia ay yung investment scam. Kung saan ay nangangako ng malaking porsyento ng profit upang tuksuhin ang mga tao na kumagat po sa ganitong scam. Ngayon, pagkaganto po yung nangyayari, may nangyari pong ganito, yung mga tao po, inaatake hindi lamang po yung particular na iglesia na yun, kundi the whole of Christian community. Maging ang mga matapat na iglesia. At yun po nakakalungkot. Titignan nila tayo ng may panlilibak at pandidiri. Kaya nga po, mga marangal na tagapangasiwa at lingkod sa kaharian ay dapat hangarin po natin. Make it our goal upang na hindi po tayo mapintasan sa anumang larangan. Especially dito po sa ating pinag-uusapan ngayon na pangangasiwa ng mga biyaya sa loob ng iglesia. Bakit? Dahil ito po ay nakakasira sa ating pong testimonya. Nakakasira po sa larawan ng iglesia at nakakahadlang sa mga tao na makita po nila ang kaluwalhatian ni Kristo at ng Ebanghelyo. At yan po ang goal ni Apostol Pablo, sabi niya sa 2 bahagi, 21, sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harap ng mga tao. May dalawang interesting words po dito o mga salita. Una, isinasaalang-alang or regard. Sa original na pakahulugan po dito ay mayroon po itong idea na to consider in advance or isaalang-alang ng pauna. To look out beforehand, maging handa bago pa mangyari. Yan po ang isa. Pangalawa ay mga bagay na kapuri-puri or marangal, honorable, beautiful, maganda, virtuous or matuwid. Ibig sabihin lamang po nito, bago pa man po nagsimula itong pangangasiwa na ito sa mga biyaya na ito, ay nasa isip na po at kanila na pong itinakda sa kanilang mga puso ang layunin na dapat ito pong pangangasiwa na ito ay magiging marangal at maganda sa paningin ng Diyos. Magbibigay ng karangalan, kapurihan. Sinabi ni Apostol Pablo na dapat ito ay marangal sa paningin ng Diyos at hindi lamang sa paningin ng Diyos kundi sa mga tao. Palagi naman po nating nakikita na ang layunin ni Apostol Pablo sa lahat po ng kanyang ginagawa ay parangalan ng Diyos. Ngayon, bakit naman sinabi niya pati sa tao? Bakit iisipin niya pa kung ano yung sasabihin ng ibang tao? Kung wala naman po silang ginagawang masama. Kung mabuti naman ang kanilang layunin at ginagawa, bakit pa niya iisipin yung iba? Hindi pa, meron tayong kaisipang ganun eh. Ay, wala akong pakialam sa kanila, basta ako. Okay ako. Una po, si Apostol Pablo ay hindi po pleaser ng mga tao o hindi niya hinahangad na ang tao lamang po ang kanyang mapasaya. Ngunit ang kanya pong concern sa talata po nito, ito pong mga taong ito na makakakita po kung paano nila pinapangasiwaan ng mga biyayang ito, ay matisod. Kahit na isang akusasyon lamang ang gawin laban sa kanila.
Ayaw niya pong matisod sila sapagkat ito po muli ay magiging hadlang sa kanila sa paglapit at pagkakakita sa maluwalhating ebanghelyo. Ang tinuturo po sa atin ito mga kapatid, isipin din po natin, isaalang-alang at itakda din po natin sa ating mga puso na sa lahat po ng ating ginagawa, whether private o pangsarili, personal, or public, o sa ministeryo, na lahat po ng ating gagawin ay magbigay ng karangalan una sa Diyos at maging kaaya-aya po sa mata ng mga tao so as hindi po natin mabigyan ng hadlang ang gawa ng ebanghelyo sa kanilang mga puso. Yan po ang halimbawa na nakikita natin na dapat nating tularan sa talata po na yan. Next, napatunayang masikap. Verse 22, at kasama nila ay isinusugo namin ang aming kapatid na maraming ulit naming napatunayang masikap sa maraming bagay. Subalit ngayon ay higit pang masikap dahil sa kanyang malaking pagtitiwala sa inyo. Ito po yung ikatlong tao sa grupo po na ito ng mga tagapangasiwa. At muli, hindi rin po siya pinangalanan ni Apostol Pablo, gaya ng unang kasama ni Tito. Hindi po ito, bakit may pangatlo pa? Bakit hindi na lang dalawa? Hindi naman po ito the more the merrier. Subalit, ito po ay magdaragdag ng higit pang integridad sa pangangasiwa ng masaganang biyaya po nito na wala nga pong magiging puwang para po sa mga maling akusasyon laban sa kanila. Ito pong kapatid na ito na hindi pinangalanan, hindi man siya pinangalanan, subalit mayroon pong pagtitiwala sa kanya muli si Apostol Pablo at ang mga iglesia. At ano ang binigay na dahilan kung bakit po siya pinagkakatiwalaan? Ito po ay sapagkat siya ay napatunayan mismo ni Apostol Pablo na masikap sa kanyang paglilingkod. Hindi lamang po isang beses na paglilingkod, hindi lamang 2 beses, kundi sa maraming pagkakataon. Napatunayan po ang kapatid na ito na mapagkakatiwalaan, masikap sa kanyang ginagawa. Yan po ay pagpapatunay na siya po ay maaasahang kapatid. Kaya naman, maging sa napakalaking gawain po na ito, na iniatang po, ibinigay kina Tito at saka sa pangatlong kapatid na ito, mayroon pong lakas ng loob si Apostol Pablo na ipagkatiwala sa kanila ang pangangasiwa na ito sapagkat gagawin nila ng may kahusayan, lalo po dito ng ikatlong kapatid na ito, ang pangangasiwa. Ngayon, lalo pa po siyang nagsumikap para sa kanyang confidence dahil sa kanyang confidence or lakas ng loob na dahil sa mga taga-Korinto. At ano ang maaaring nagpalakas ng loob niya? Ito po ay maaaring ang renewed o yung napanumbalik na katapatan ng mga taga-Korinto, pag-ibig kay Apostol Pablo nung sila po ay nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Kung naalala po ninyo, dala po yan, yung balita na yan ni Tito kay Apostol Pablo. Kaya naman itong kapatid na ito ay lalo pang nagalak at lalo pang tumindi ang kanyang pagsisikap para sa kanila. Upang mahimok po sila na tuparin yung kanila pong pinangako na suporta sa mga nangangailangan. Mga kapatid, talagang napakalaki pong gawain para po magkaroon ang kredibilidad at pagiging katiwa-tiwala sa ministeryo. Especially dito po sa ating konteksto ngayon ng pangangasiwa ng mga biyaya sa iglesia. Ang karakter ng isang lingkod ay talagang malayo po ang nararating, mga kapatid. Malayo po ang nararating sa ministeryo.
Kaya naman, napakahalaga po sa atin na patuloy na bigyan halaga ang paglago sa mga karakter na meron po ang Panginoong Hesus, Christ-like character, upang hindi po mabigyan ng hadlang ang ibang tao sa pagtitiwala kay Kristo at sa iglesia. Last na observation, matapat na kamanggagawa, katuwang sa paglilingkod, at sugo para sa kaluwalhatian ni Kristo. Verse 23, tungkol kay Tito, siya ay aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo. At para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia, ang kaluwalhatian ni Kristo. So sa talata pong ito ay binuod or Paul summarized yung mga katangian po ng tatlo na isinugo nila sa pangangasiwa ng biyaya na ito. Para kay Tito, katuwang, partner, kasama, comrade, kabahagi sa lahat anumang bagay. Hindi lamang po sa pangangasiwa ng biyaya na ito, si Tito ay kabahagi ni Apostol Pablo sa maraming bagay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa pagtitiis ng maraming mga pag-uusig at kahirapan. Siya ay kamanggagawa, a fellow worker, co-laborer. Siya po ay naging instrumento kasama ni Apostol Pablo para sa Ebanghelyo, sa pagpapahayag nito at maging sa pagtutuwid nga po sa mga mananampalataya na nagkakasala at maging sa pagpapalago, pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Yan po ang ukol kay Tito. At para sa dalawa naman na kasama niya, sabi ni Apostol Pablo, sila ay sugo, messengers, mga itinalaga, delegado. Yan po yung salita na yon ay apostolos din. Hindi po yung 12 at si Apostol Pablo na apostol with a capital A. Suwalit sila ay mga apostol ng iglesia or mga sinugo ng iglesia. Sila ay pinagkakatiwalaan ng iglesia. At lalo na dito sa mahalagang gawain nito na pangangasiwa. Ito po ay ang mga matapat na mga ministro o mga tagapaglingkod na pinili po para mangasiwa. And finally, sabi po ni Apostol Pablo, pinakadakilang commendation sa kanila. Sila ang kaluwalhatian ni Kristo. They are Christ's glory. Bakit sila naging kaluwalhatian ni Kristo? Sapagkat ang kanilang katangian ay tatak ng pagiging matapat po nila sa paggawa nila ng paglilingkod nila kay Kristo. Sa kanilang paghahangad na mapaluwalhatian tanging si Kristo lamang at hindi ang sino man po sa kanila. Sa pamamagitan ng hindi pagdudungis sa Ebanghelyo at sa kanilang testimonya. Sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng kahihiyan kay Kristo. Ito po ay kitang-kita, very evident sa kanilang mga buhay. Kaya naman ang makaramihan ng iglesia, si Apostol Pablo, nakita po ito at kinilala. Yan po ang mga makikita nating katangian ng mga marangal na tagapangasiwa na itinalaga. Tinalaga po sila. Mga kapatid, sa pagdaan po natin sa mga talatang ito ngayong araw, maaaring isipin nga po natin na ito ay para sa ilan lamang sa iglesia, itong ganitong mga katangian, ano? Hindi naman to para sa lahat. Masyadong napakaganda, ang hirap. Maaaring ganun po ang maging kaisipan natin. Pero mga kapatid, hindi ba tinawag din po tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian? Tayo din po mismo ay tinawag ng Diyos sa Kanyang kaharian. Tayo rin po mismo, gaya nila noon, ay pinagkalooban
ng mga kaloob na dapat po nating gamitin sa kung saan man po tayo ministeryo nakabilang. Para din po ito sa atin. Para din po ito sa atin, mga kapatid. Hindi lamang sila po ito. O para sa mga bilang na mga tao sa iglesia. Para sa lahat po ng mga mananampalataya ito. At kung saan man po tayo inilagay na mga ministeryo, ang mga katangiang ito ay dapat natin ding taglayin, pakaasamin. Upang wala rin naman pong maibato laban po sa atin at walang maging hadlang sa ebanghelyo, sa maluwalhating ebanghelyo. Hindi po tayo maging katitisuran ng iba. Ang mga katangian, muli, kusang loob na paglilingkod, kilala sa pangangaral ng ebanghelyo, mapagkakatiwalaang tagapangasiwa, walang mapipintas, marangal sa harap ng Diyos at tao, na patunayang masikap, matapat na kamanggagawa, katuwang sa paglilingkod at sugo para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya yung basahin ko po ang comment ni Albert Brandt sa talatang ito, hayaang mamuhay ng gayon ang lahat ng Kristiyano upang tapat na masabi tungkol sa kanila na sila ang kaluwalhatian ni Kristo. Hayaang hangarin nilang mamuhay na ituturing na isang karangalan sa manunubos na tumawag sa kanila sa kanyang kaharian. At sagana niyang pinagkalooban sila sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ay magiging isang papuri sa lahat ng tao kung saan sila ay maaaring pumunta. Ang sabihin ito sa sino mang tao ay sapat na. Walang sino man ang maaaring magkaroon ng mas mataas na katangian kaysa sabihin na may katotohanan tungkol sa Kanya. Siya ang kaluwalhatian ni Kristo. Siya ay isang karangalan sa Kanyang manunubos at sa Kanyang layunin. Napakalaking karangalan po. Ngayon, dahil po sa mga itinalaga ng mga katiwa-tiwala at maaasahan ng mga tagapangasiwa. Ito naman po ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang bahagi, karapat-dapat na tugon dahil sa mga marangal na tagapangasiwa. Verse 24, kaya't ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Matapos nga pong ilatag ni Apostol Pablo ang mga prinsipyo sa pagbibigay sa naunang mga talata sa kabanata na ito, at ngayon naman ay pinakita naman po niya na katiwa-tiwala yung mga ngasiwa po dito sa mga biyaya, masaganang biyaya. Ngayon po, pagkakataon na para sa mga taga-Korinto. It's their turn upang parangalan ang Diyos. Paano? Ang kanila pong tupdin, ang kanila pong ipinangako na nga po na suporta sa mga nangangailangan na mga mananampalataya, particular sa Jerusalem. Sabi ni Apostol Pablo, ito ay magiging pruweba ng kanilang pag-ibig. Pag-ibig kay Kristo, kay Pablo at sa mga mananampalataya ang nakataya po dito. Maaaring napakinggan nyo na po itong kasabihan na ito. Commonly, ina-attribute po kay Amy Carmichael na isa pong misyonero sa India. Sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Maaari kang magbigay ng walang pag-ibig. Subalit, hindi tayo po maaaring umibig nang hindi po tayo nagbibigay. Ito pong pagbibigay ng mga taga-Korinto. Actually, ay ilalarawan ni Apostol Pablo sa 9:13 sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo
ni Kristo. Ang bawat pagsunod po sa salita ng Diyos ay ebidensya ng pananampalataya at ebidensya, pagpapatunay sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. The confession of our faith. Kaya naman yung pagbibigay po nila ay magpapatunay sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ang pinakadakilang pruweba at ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinakita po ito sa pamamagitan ng mismong siya ang nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. 5 verse 8 ng Roma, 8:32 ng Roma, siya ay na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Excuse lang po. And of course, paborito nating lahat, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig na nagbibigay. At yan po ang dapat nating tularan. Excuse me. Sabi ni John MacArthur po sa talata na ito, a loving church is a generous church. Anong hamon po sa atin? Sa mga talatang ating tinalakay. Sa biyaya po ng Diyos, una mga kapatid, ay ating pong pakahangarin to desire na maging marangal, mapagkakatiwalaan ng mga lingkod ng kaharian. Ang ating pong mga layunin, our aim, ay mapaluwalhatian si Kristo sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa Kanya. Saan man po tayo naroon sa ministeryo, accounting department man yan, church admin, kids ministry, youth, young pro, facilitator ka ba ng small group, ushering, music, saan man po tayo naroon, yan ang ating pong dapat pakahangarin. Ang maging matapat sa paglilingkod upang hindi mahadlangan ang ebanghelyo na makita ng mga ibang tao. Ano pa? Tayo po ay dapat maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Alam ko po na lahat po tayo naman ay mayroong kanya-kanyang challenges. Meron sa financial. Nakita naman po natin sa mga talata sa Kabanatang 8 na ang pagbibigay naman po ay according sa ating kakayahan, base sa ating kakayahan. Hindi naman po kailangang napakalaki. Kaya naman po, maging sensitibo po tayo sa pangangailangan ng ating mga kapatiran. Hindi lamang po dito sa loob ng Grace Fellowship Church, maging sa mga iba pang matapat na mga iglesia. Actually, meron po tayong mga partner churches na pinapanalangin din po natin at natutulungan sa training. Panalangin din po natin na matulungan din po sila. And lastly, ang hamon. Kung ang lahat po ng ito, pagbibigay yung giving, ay parang walang kabuluhan sa atin habang nakikinig po tayo ngayon, maaaring iniisip po natin, bakit ba ako magbibigay at magbabahagi sa isang estranghero? O hindi ko naman hindi ko kamag-anak. Maaari, kaibigan, na malaking posibilidad na wala ka pa sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pa bahagi sa katawan ni Kristo, sa iglesia.
Ngayon ang panahon, pinapanawagan sa iyo na pagsisihan ng kasalanan at ipagkatiwala mo ang iyong sarili kay Kristo. Sa Kanya na nagbigay ng pinakadakilang kaloob o regalo, ang buhay niya sa katubusan ng ating mga kasalanan. Luwalhati sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Sa atin pong pagsasara, sa pamamagitan ng pag-awit, atin pong alalahanin ang ating mga natutunan mula sa 2 Korinto, Kabanata 8, mga talatang 16 hanggang 24, na ang Diyos ay nagtatalaga ng mga tapat na lingkod tulad ni Tito at ng kanyang mga kasama, upang ang iglesia ay makalakad ng magkakasama sa pag-ibig, katapatan at pagkakaisa. Gaya ng hangarin ni Pablo na ang mga mananampalataya ay magtulungan para sa kaluwalhatian ng Diyos, naway maging panalangin din natin sa susunod na awit ng ating mga puso'y manatiling nagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo habang tayo'y naglilingkod sa Kanya. Inaanyahan ko po ang lahat na may kakayanan, kung maaari pong tumayo tayo at sama-sama nating awitin ang Christian Hearts in Love United. Christian hearts in love united, search to know God's holy will. Let His love in us ignited, more and more our spirits feel. Christ the head and we His members, we reflect the light He is. Christ the Master, we disciples, He is ours and we are His. Grant, Lord, that with your direction, love each other we comply. Help us live in true affection, your love to exemplify. Let our mutual love be glowing brightly so that all may view that we as on one stem growing, living branches are in you. Come then, living Church of Jesus, covenant with Him anew. Unto Him who conquered for us, may we pledge our service true. May our lives reflect the brightness of God's love in Jesus shown. To the world we then bear witness, we belong to God alone. Narito pong muli si Brother Ian para sa benediction. Bago po ang benediction, meron po tayong mga announcement, paalala sa ating pong church life this week. Pagkakataon para maipakilay ang ating pong pag-ibig. Prayer meeting for GFC members, sa mga miyembro po ng GFC ngayon pong Miyerkules sa Setyembre 3, ikatlo ng Setyembre, sa ganap na 7:30 ng gabi. Ito po ay via Zoom. Yan. So please join po para po sa members. Ikalawa po ay ang ating pong PDF 242 Bible Study
Yan naman po ay sa Huwebes, September 4, ganap na 7 ng gabi. Yan po ay dito sa GFC Center at yan ay para sa lahat po naman. Exciting topic, the tribulation. What to expect for those who do not expect it. Ito yung ikalawang bahagi po patungkol sa tribulation. So we invite you po na mag-join po sa this Thursday. Ikatlo naman po ay Golden Ladies Bible Study. Yan naman po ay sa Biyernes, September 5, ganap na ikaysa o 1 p.m. Dito po yan sa GFC Center. Lastly, praise God, prayer group. Ito po ay ngayong Sabado, September 6. Dito po yan sa GFC Center. So, ganap na ika-4 ng hapon po yan. Kasama natin dyan sila Kuya Dan and young professional. So, napakaganda pong pagkakataon to minister, maglingkod po tayo at gayon din naman ay tumanggap din po tayo ng biyaya sa ating pong mga kapatiran through prayers. Okay? Open po ito for sa lahat ng mga GFC members. Okay, so you're invited po sa Sabado. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Tunay nga po, dakilang Diyos na ang karunungan mo po ay lagpas sa aming pong kakayahan. Maging sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng buhay Kristiyano, ng aming pamumuhay, Panginoon. And we can see the relevance, Panginoon, yung kahalagahan ng salita mo even today. Napakahalaga po, Panginoon, na nakita po namin ang mga katotohanan ito. Ang dalangin po namin this week, Lord God, sa linggong darating po na ito, ay kayo po ang patuloy na gumabay po sa amin. Nawa nga po, Panginoon, pakahanga rin namin na magamit po kami sa iyong kaharian. Hindi lamang basta magamit, kundi maging katiwa-tiwala, maaasahan at marangal sa ministeryo, Panginoon. Saan man po kami magpunta, sa linggong po ito, yan po nawa ang aming taglayin. At hindi lamang po ngayon, maging sa buong buhay namin at hanggang sa dumating ka na nga po aming Panginoong Yesus. At yan po ang aming patuloy na inaasam-asam at dinadalangin na ikaw nga po ay dumating na. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan sa ating po lahat.